Hello guys, good afternoon. So today is Friday, March 21, 2025. So guys, we are here in Davao office, no? Dalisay Davao office. So nagkanta kami ng meeting this morning from 9:30 so until 12:30, no? So katatapos lang guys ng meeting namin with IBSS crew. So may mga dumating guys na taga Davao at yung mga iba talaga guys talagang malalayo pa yung pinanggalingan nila, taga Zamboanga. So they are trying their best na makapunta rito. So imagine guys, 19 hours yung isang crew namin, 19 hours nagbiyahe from their province going to Davao office. At yung isa naman ay mga around 8 hours, no, nag-travel going here in Dalisay Davao office. So meaning talagang yung mga crew namin guys talagang very effective. Oh, eto guys, oh, eto yung si Boson, yan, taga IBS crew. So yan, iba-vlog ko tong ano ko, mamaya itong short vlog. So ito yung tinatawag na galing pa to ng malayong lugar. Pero mga how many hours from your province going here? Sa Juan sir, doon sa mga kasama natin din sa Caroni, Zamboanga, 19 hours. Tapos yung kay Boson, isa, 8 hours. So guys, imagine, so ang haba. So ibig sabihin sila talaga loyal crew at pinapasalamatan natin yan, no? Pinapasalamatan natin yan na yung efforts nila, although napakalayo ng travel, pero andito sila sa amin guys para sumuporta, no? Todong suporta sa amin. Kaya nga kami ay natutuwa at nagbigay kami ng mga information about the company plan, no? Base rin sa kanila. So na-appreciate naman, pero na-appreciate mo naman yung meeting kanina, no? Yes sir. Malaking tulong yun sir. Okay. So guys, napansin nyo na talagang sila ay natutuwa. Kaya nga kami rin ay natutuwa, no? Despite na talagang medyo pagod talaga. Ang galing pa kami ng Manila. Worth it man. Oo, ayun talaga. So the best talaga yun guys. Kaya kung kayo ay mapabilang din sa Dalisay, dito sa Dalisay guys is one family lang kami rito. Isa lang. Isa lang talaga. So anuman, regardless your rank, kapag ikaw ay belong to Dalisay o Dalisay crew ka, so kami ay family oriented, no? Yes, sir. Hindi lang ang crew ang sinusuportahan, kung hindi pati na yung pamilya ng crew. Okay, kaya ini-encourage namin those seafarers who are looking good company. So dito na kayo. Oo, mapapangalagaan namin kayo. So ito na, nagja-justify na sa atin, no? Si Boso na nagsasabi sa atin. Ito yung tinatawag na sila ay matatagal na sumakay sa IBS crew to. At saka sa Dalisay din. Sa Dalisay, oo. So meaning, talaga nagpamalas ng iba't ibang galing. So ito rin yung isa rin Boso natin, no? Yan sila Ray, sila Alan, yan. So ayan. So how many hours from your province going here in BSC? Going to my place, Misamis Oriental, 2 hours to the going to the Cagayan de Oro City, and 8 hours Cagayan de Oro City to Davao. So that how many hours total? Maybe 8, 9, 10 hours. You see guys, grabe yung travel nila, 10 hours, no? Because I'm loyal of my company, that's why I'm here in Davao, Dalisay. Yes, ayun lang yun guys, napansin nyo yun, sila na mismo nagbibigay ng patunay, no? Na sila ay masaya at satisfied sa serbisyo ng Dalisay. So ayan guys, ito yung mga kalidad na Boso natin, no? So strike anywhere, meaning kahit saan natin sila pasampahin, no? At kahit sabihin natin walang proper turnover o sabihin natin during bunkering, so we don't have enough time
sufficient time for turnover, pero kami ay very confident sa ano Even nila. close my eyes, I know what I am doing. Yun. Yan, si Boso niya. No? So, ito talaga. Atro, how many years ka na sa Dalisay? I think is during Siberia. I don't remember that years. I think 2006. You see? 2006, hindi na biro Yeah, yan. I think 2006 during Siberia. Medyo mahaba-haba na yan, no? Ako, So, ito naman si Boson Alan, no? Arabeo, yan. Pero, how many years you stay here in Dalisay? I was here in Dalisay since 1998. Wow, Oh, grabe. very nice. Siguro guys, yung mga anak nyo hindi pa sinisilang, no? So, andyan na siya, you see? So, you started from cadet? Cadet, OS, I was promoted by Cadet, promoted OS, and then AB. Oh, you Then see? So, 2008, ito po yung, Yeah. this one who promoted me for Boson. yes. Wow. Actually, we are very glad yesterday, no? During dinner. So, narinig ko sa kanya, narinig ko kay Boso, no? Ngayon, tatanungin natin si isa rin Boso natin, no? Sabi ni Boson Alan, Sir, dito ko lahat napatapos ang anak ko. Imagine? So, because of his good performance, kasi hindi naman siya magtatagal, actually, ladies, no, hindi siya magtatagal sa Dalisay kung yung performance niya is not qualified enough o hindi niya na-meet yung standard namin, hindi siya tatagal dito. Since, actually, I'm so very glad na narinig ko kagabi, Sir, kami lumipat ng bahay. Kasi yung area namin talagang medyo binabaha. Ngayon, yung dumating yung punto na napag-aral niya yung mga anak niya, no? Sa sikap niya, sa barko. Actually guys, lagi niyong tandaan hindi madali magtrabaho sa barko, malayo ka sa pamilya mo. Hindi. No? Huwag natin sasabihin guys na overseas tayo, then sabihin natin napakadali. Hindi yun. Okay? So Tro, ilan ang anak mo, Tro? 4. So 4. Okay? Then imagine 4. So hindi biro magpaaral ng anak lalo na sa kolehiyo, Maraming mga anak o maraming mga pamilya, mga magulang, no? Father, mother, magaganda ang trabaho, angat yung kabuhayan, pero tignan natin, no? Hindi naman lahat, may mga ilan na hindi nagsusumikap yung mga bata, hindi natututukan ng tama, hanggang dumating sa punto hindi nakatapos, nakapag-asawa ng maaga, kumbaga yung patnubay ng mga magulang ay kulang. Pero imagine si Boson, no, Alan Arabeo ay matagal na sa amin. So tandem sila ng commander niya, although wala siya na, andun yung moral support niya sa mga anak niya, no. Then yung ano niya, misis niya, talagang patuloy na nagmamasid at talagang tinututukan niya yung mga anak niya. Ngayon, tapos na sila guys, tapos na. So napakaganda at napakasarap isipin, no, na nananakay ka, ginapang mo yung anak mo na maitapos mo sa kanilang kurso. So ayun yung malaking achievement guys, malaking achievement yan, no. Kaya sabi nga natin the reason why you are living is for the sake of your family. Ayun yun, tama ba, Tro? Yes, sir. Okay, oo. So imagine then, kakausapin naman natin yung boso natin na, Tro, ilan yung anak mo, Tro? Meron akong isang anak lang. Ngayon nag-aaral siya ng nursing, second year. Lahat ng mga expenses galing po sa pinaghihirapan ko sa Dalisay. But actually, noong 2006 na nagiging crew ako sa Dalisay, pagdating ng 2008, umiwas ako sa Dalisay, pumunta ako sa ibang company. Pero dahil love ko ang Dalisay, bumalik talaga ako dito sa Dalisay. Hanggang ngayon, 2025, nandito ako hanggang magre-retire. Dito pa rin ako. Thank you, Lord, na nandito ako sa Dalisay. So, yung sinabi ni Boson, matagal na siya rito, then dumating yung punto na nag-try siya sa ibang company. So, which is,
malaking company. Ano yung company? Southfield Agency, malaking company. Southfield. Okay. Ngayon, kagabi nag-uusap kami during dinner. Sabi niya, nakatatlong sakay siya, no? Tama ba ako? Tatlong sakay. Tama. Tatlong sakay, guys. Ngayon, hindi niya pa rin, ikinukonter niya yung crew ng Dalisay at saka sa Southfield, no? Ang laki raw ng pagkakaiba. Hindi ko naman na may pagkakaiba siyang nakita. Ngayon, since katulad ng binanggit ko guys kanina, yung Dalisay is family-oriented, hinanap niya yung sarili niyang bahay. Ano ba yung sarili mong bahay? Saan sir? Siyempre, sinabi natin, umalis ka umalis ka sa amin, lumipat ka ron sa Southfield, then nakatatlong sakay ka, then bumalik ka sa Dalisay. So, hinanap mo ba yung bahay mo sa Dalisay? Oo, siyempre hinanap ko kasi na hindi ko na-feel sa Dalisay sa ibang company na yung mga crew nila, inaalagaan nila ng maigi. Parang pamilya lang. Pagdating mo sa opisina, hindi lang sa opisina, kahit saan ka kayo magkikita, family pa rin siya. Oh. At isa pa, na nagustuhan ko sa Dalisay kasi ang mga crew, simula sa crew, officers, parang unity sila. Ma-officers ka o ma-ratings, isa lang ang tingin. Humble ang mga crew, especially sa mga nasa office, mga humble sila. Yan ang nagustuhan ko. So, thank you, Tro, no? So, guys, imagine siya na nagpapatunay na nilisan niya yung Dalisay ng panandalian at nanakay siya sa iba. So, doon sa ibang company which is Southfield, hindi niya nakita yung hinahanap niya na tinatawag na harmonious relationship, no? So, dito sa Dalisay, bumalik siya kasi ayun yung sinasabi na ayun yung bahay niya, guys. Ayun yung bahay niya. At nag-appreciate siya sa mga empleyado, empleyada, at saka mga shipmate niya na very cooperative. Kasi guys, actually sa Dalisay kasi, marami dyan guys dito sa amin talaga, kapag ikaw ay napabilang na o naging ex-crew ka na sa Dalisay, yung respeto ay ang number one. Katulad sa meeting namin guys, ang sinabi ni Boson sa amin, kasi may katanungan yung presidente namin, ano ba yung importante sa barko. Ang sinagot niya, number one, respeto eh. Tama, tumpak yun guys. Kasi kahit anong galing mo sa trabaho, wala kang respeto sa sarili mo at sa kapwa mo, guys, definitely hindi tatakbo ng maganda yung tinatawag na samahan sa barko. Unlike yung sinabi niya, actually guys, napahanga ako kanina eh. Kasi kala ko ang iniisip ko sabihin niya, importanteng experience eh. Actually, ang experience guys, kapag ikaw ay laging nananakay at nadadagdagan sa sakay mo, humahaba experience mo. Pero ang attitude mo guys, lagi mong tandaan, mahirap i-align ang attitude. May mga time na magaling ka, pero yung attitude mo, how to treat your people, no? Yung hinahawakan mo ay hindi maganda. Sa harap guys, medyo maganda ang pakikitungo niyan, nakaharap ka. Pero kapag ikaw ay nakatalikod guys, sari-saring maririnig mo kung ano yung mga hindi magaganda para sa'yo. Kaya nga, ang binanggit niya kagad kanina sa meeting, parang gusto kong tumayo ng wala sa oras eh. Kasi natumbok niya yung sagot eh. Sabi niya, ang most important things is attitude. So meaning to say guys, si Boson talaga ang binibigyan niya ng pansin ay yung ugali ng isang tao. Di ba, Tro? Yes. So paano mo masasabi bakit mo pinili kanina yung tinatawag natin na attitude despite na pwede mo naman sabihin na experience? Bakit mo inuna yung attitude? Ang experience or hardworking, mawawala yan pag wala kang respeto. Kasi ang number one talaga ang respeto dahil yan ang gusto kong mangyari na ang respeto ang pinaka-importante dahil ang isang taon o 9 months mo na kontrata sa barko, pag nandyan ang respeto, ang kontrata mo ay parang 4 months lang. Yes. Madali ang kontrata pag ang lahat tao sa barko nagrespetuhan na eh. Yan ang pinaka-the best. Mahaba kang experience, magaling kang magtrabaho pero wala kang respeto, zero ka rin. Yan ang sagot ko sa ganyan, sir. So guys, narinig nyo galing kay Boson niya, no? Ito yung mga caliber nating maestro amo eh.
Actually, ayun nga, tama yung sinabi niya na number one talaga sa tao is yung attitude. Attitude dyan kasi kapag ang attitude mo ay maganda, madali mong dalhin yung tao. Correct. At yung tao may iyari yan. You see ha? At saka importante ito, Oh, yan. Kasi- Naniniwala ako dyan. Sa Panginoon dapat tayo ay manalig. So wag nating kaligtan yan, no? Bago tayo mag-work, andyan yung may prayer tayo. Katulad yung ginagawa nila. So kapag sila ay mag-proceed o bago mag-proceed sa trabaho, mayroong toolbox meeting. May mga prayer na ginagawa para for the safety ng crew while working on board. Kasi guys, kapag nagtatrabaho kayo sa barko, yung isang paa nila guys nakapatong sa hukay yan eh. Naniniwala ba kayo? Kasi hindi mo alam yung disgrasya na andyan lang yan. Diyan lang yan. So one time lang yan, di ba Tro? Ano Tama. masabi mo ron? Tama sir. Kailangan pag sasampa ka sa barko, uwi ka ng kumpleto. Yes. Okay. Para sa pamilya. So tama yan, tama yan. Kaya doon naman sa mga nagtatrabaho sa barko, hindi lang naman sa dalisay sa lahat. Kasi the reason why you are working on board is for the sake ng family. So dapat medyo ingat lang tayo. Ingat lang kasi pag matimingan tayo at madisgrasya tayo ng matindi-tindi, wala, finish with engine. Yung Yes, career sir. natin wala na. Kaya Magtatagal ba kami sir? yes, so katulad sa kanila, talagang antigo na sila. Bakit sila tumagal? Kasi laging safety first eh. Actually, na-discuss namin yan during short meeting kanina lang. So yun nga, sinabi nga, ano bang importante? Safety sa barko. Ano rin ba importante? Yung health ng tao sa barko. At the same time, pag bumalik sila, naka-smile sila na naghihintay yung pamilya nila sa kanilang pagbabalik. Correct. Okay? Correct, sir. So yun lang yung guys. Kaya eto na nagpapatunay guys, sinama ko na to sa vlog. Kaya etong vlog na to guys, abangan nyo to. I-upload ko to. So makikita nyo yung vlog na ginagawa ko kasama yung crew natin na sila na mismo ang interview natin at narinig nyo mismo sa kanilang mga bibig na ano ba ang kalagahan ng safety, bakit sila tumagal dito, napaaral nila yung pamilya nila rito, naging maganda yung buhay nila dahil nga sa pagsisikap nila guys. Okay? So anyway, tatanungin ko muna to si Boson kasi natanong ko na to si Alan eh. Si Boson Alan Arabeo eh. Eto naman, Tro. Ilan ang anak mo? may kasi may anak ako na isa, nag-aral po siya doon sa Cagayan de Oro. Siya po ay pinakuha ko ng nursing kasi ayaw kong magiging sumunod sa aking career kasi alam ko talaga ang hirap ng buhay sa barko. Pero sa madaling sabi, sinunod niya at hanggang ngayon nag-aaral siya na matuwid. At kahit siya nakita niya na yung nanay niya at saka yung tatay niya may trabaho, pero nagsikap siya na alam niya na mahirap bubuuin ang isang kumuha ng kolehiyong kurso. Okay, okay. Thank you, Tro, no? So imagine yung pinagpaguran ni Boson sa pananakay ng barko, meron siyang anak na talagang, ibig sabihin na palaki nila ng tama, no? Kumbaga, ayaw niyang pakuwanin ng katulad ng kurso niya kasi alam niya yung hirap sa barko. Ganyan talaga ang mga magulang na labis na nagmamahal sa anak, ayaw nilang maranasan ng anak yung nararanasan nila. Okay? So, in good thing, yung anak niya talaga nag-aaral ng mabuti, ipinapakita talaga yung todo support na yung ginagastos ng tatay niya, no, ng crew namin ay binibigyan niyang ng pagpapahalaga. Okay, ayun yung mga bata na bibihira mo lang makita na gano'n eh. Kasi may mga ilang bata na pinag-aaral ng mga magulang pero iba yung ginagawa hanggang hindi na makagraduate, na barkada. Pero imagine, ito si Boson talagang, kumbaga pinagkatiwala niya sa commander niya habang nasa barko siya. Pero yung moral support niya, tinatawagan niya yung anak niya, na sinasabihan niya, anak, mag-aral ka dyan at ako ay nandito at susuporta ako hanggang dulo, hanggang matapos mo yung kurso mo. Okay? So anyway guys, hindi na namin papahabain pa yung short vlog na to at gusto lang namin magpasalamat doon sa mga
sumusuporta at patuloy na nakikinig sa short vlog na ibinibigay ko. So anyway, shout out kami dyan sa Team Dalisay, sa mga crew namin, no? Sa mga crew namin. So itatanong ko lang kay Boson Gipulaw, nakasama mo na, sino yung mga nakasama mong kapitan? Masasabi mo na talagang hinahanap-hanap mo? Actually, sa katagal ko na crew sa Dalisay, lahat ng mga kapitan na sinasamahan ko. Hindi ko lang i-mention ang mga kapitan na okay. sinasamahan ko. Lahat ng mga kapitan dito sa Dalisay, talagang kung may grade pa o ilang star, 5 star ang pinaka 5 star ang ilalagay ko. Kasi ang mga kapitan dito, sobrang bait talaga ang mga kapitan dito. Wala akong masasabi lahat. Yan sa mga kapitan na naka-onboard, naka-bakasyon, si Boson Ray Gipulaw, ay labis na nagpapasalamat sa inyo. 5 star. 5 star. Yung rate nyo 5 star Akalain mo, kumbaga, excellent yun. Hindi lang good, hindi perfect, excellent. Okay? So anyway guys, maraming salamat ulit sa pakikinig at walang sawang pagsubaybay ng short vlog ko. At abangan nyo, no? At ang susunod ay magbibigay ulit tayo ng magandang information para makapagbigay o magbigay aral sa mga tao na patuloy na nakikinig sa atin. So, shout out din dyan sa amin sa Pasay, no? At shout out din dyan sa Rosewood kung saan ako naninirahan. At ikaw? Pwede mo pa shout out? Shout out to si Captain Jumar Androy kung saan siya ngayon. Sir, I love you. Yeah. Mahal kita. Yeah. Sana humaba pa yung career natin kasi love kita, sir. Okay. So anyway, thank you At see you on my next vlog. Bye. Bye.